Hello, good morning. Ang topic ko po today is tungkol sa cryptocurrency. So, ako mismo naka-experience ako. Noong 2017, ang price ng Bitcoin is $3,000. Pero, one Bitcoin. So, ang ginawa ko, dahil nag-standby ako sa Pilipinas noong time na yon, so, nag-deposit ako. Unang ginawa ko is nag-install ako ng coins.ph sa cellphone ko, sa Play Store. Then, pagkatapos doon, ang ginawa ko is dinownload ko siya. Nung na-download ko na yung coins.ph, by the way, ang coins.ph, isa siyang cryptocurrency exchangers na authorized ng Central Bank sa Pilipinas. So, hindi siya networking company, hindi siya marketing company. So, ano na siya, para siyang money changer, pero sa sa cryptocurrency. Pero, lisensyado siya sa Securities and Exchange Commission at licensed din siya sa Central Bank of the Philippines or Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang nangyari, noong 2017, May 2017, nung nasa Taguig ako, gusto mo talagang mag-deposit sa coins.ph. So, ang nangyari, 500 lang yung pera ko, 500 pesos. So, nilagay ko dineposito ko. So, bago ko dineposito ito, may requirements ang coin.ph. So, kailangan i-provide mo yung ID mo, selfie, yung government ID, selfie or passport, i-selfie mo, send mo sa kanila. Tapos, yung billing address mo sa bahay, yung sa kurente, sa tubig, picture mo, isend mo sa kanila. So, yun ang mga requirements. So, talagang legal sila. Hindi sila legal talaga. So, yun ang requirement ng Central Bank. So, nag-deposit ako kiniklik ko yung, open ko yung, kasi nung na-registered na ako, ang nangyari is, biniglan ako ng access ng username, tsaka password, at tsaka PIN number. So, yun ang nangyari doon. So, nagdeposito ako doon sa kasi mamimili kasi pag nag-cash in ka, so mamimili ka kung sa Emluler Pawn Shop ka, Cebuana ka ba, sa Palawan ka mag-deposito. Ang gagawin mo lang, gagawa ka lang ng reference number. Ikaw yung customer, depositor, ikaw mismo ang naggawa ng reference number. So, pag nag-reference number ka na, yun ang ipakita mo doon sa Cebuana na yung reference number. So, deposito ko 500 pesos kasi wala ko ibang pera ng time na yun. So, after that, nag-abroad na ako. Ang plano ko talaga is gusto ko siyang depositohan na yung monthly. Halimbawa, 2,000 pesos a month or 20,000 pesos a month. Pero ang time kasi kayon, nagkamali din ako sa sarili ko dahil ang nangyari doon is na-register yung Philippine number ko. Pagdating ko sa country na tinatrabuan ko, nawala yung SIM card ko, hindi ko na alam yung cellphone number ko sa Philippine. Nung mag-open ko sa account ko, hiningian ako ng verification code. Yung verification code kasi, doon pinadala ng coins.ph doon sa sa cellphone number ko. So, hindi ko ma-open yung cellphone number ko dahil nawala yung SIM card. Tsaka yung kung ano yung bansa na doon ako nagtrabaho, yun na yung cellphone number ko. So, yun ang mali ko. Sa side ko, mali ako. Hindi yung mali sa coins.ph. Mali, mismo personal, nagkamali ako doon. So, nakiusap ako sa coins.ph na pwede gawan nyo ng paraan na makadeposito ako, maka-open ako sa account ko kasi hindi na ako maka-open sa account ko. Hindi na-solve. More than 1 year, hindi na-solve yung problema ko. Itong lately, siguro mga 2021. So, nangyari noon is, pumayag na sila na i-erase ko yung yung Philippine number ko. Yung kung ano yung telco number ko sa Pilipinas, palitan ko. So sabi ko sa kanila, wag na lang cellphone number. Gusto ko email address na lang. So mag-send kayo ng verification code para ma-open ko yung account ko. Doon na lang sa email address ko. So yun ang nangyari.
So, nangyari, pumayag sila. So, mayroon silang inano sa akin, nag-video pa ko sa sarili ko, nag-selfie pa ko, sinesend ko sa kanila na i-cancel yung Philippine number, tapos email address na lang ang ano, ang gagamitin. So, yun ang nangyari sa akin. So, yung check ko from 2017 to 2020 or 2021, nagugulat ako. Dahil yung value kasi nung bumili ako ng Bitcoin nung time na yon, ang value ng Bitcoin is $5,000. No, $3,000. Tapos yung pera kong dineposito is 500 Philippine peso lang. So, ang natanggap ko na Bitcoin is 0.00 something lang siya. Yun ang value. So, yung value or equivalent to 500 pesos lang. So, after ilang year, pagdating ng 2020 or 2021, tinitingnan ko yung account ko. Nagugulat ako. Wala na yung deposito ha, kasi hindi sila pumayag ng deposito ko. Nung na-open ko ng account ko, nagugulat ako, naging 10,000 na. Or nung pumalo ng 64, from $3,000 to $64,000 ang cryptocurrency, ang Bitcoin, pumalo ng 14,000 Philippine peso. Imagine niyo, walang bangko sa buong mundo na nagdeposito ka ng 500 Philippine peso. Hinayaan mo lang siya after 3 years or 4 years from 2017 to 2021, yung value tumaas na from $3,000 ang value dati noong 2017. Pagdating ng 2021, pumapalo siya ng the highest peak is $64,000 per 1 Bitcoin. So ang value ng ano ko, yung 500 pesos ko, na walang without deposit, without succeeding deposit, naging ano na siya, naging 14,000 Philippine peso. Yun ang value. So ano yung secret doon? Ano yung sikreto doon? Ang sikreto doon, kung mayroon kang pera, halimbawa, mayroon kang $1,000 na salary sa isang buwan, kunin mo yung $1,500, i-deposito mo, ipadala mo sa pamilya mo, tapos ipasok mo as deposit doon sa coins.ph. Pero of course, dinownload mo na siya, dinownload mo na sila, tapos pagkatapos dinownload, sinabit mo yung requirement, yung government ID, Philippine government ID, or Philippine passport, or government passport, at saka yung billing address mo sa kuryente at saka tubig. So yun ang requirements, kasi kailangan talang legal ka, hindi ka illegal na pagkatao, hindi ka peke na pagkatao. Para ibang mahigpit ang requirements sa coins.ph, napakahigpit in terms of legality, napakahigpit. Ganon sa ganon. Hindi basta-basta ka hindi nila basta-basta tanggapin ka as customer or depositor. Hindi talaga. Pag wala kang government ID, pag wala kang or passport, or wala kang billing address sa kuryente tubig, mahirapan kang tanggapin nila. Namimili sila. Hindi ka basta-basta, kasi siguro yun ang requirement ng Central Bank of the Philippines. Ganon kahigpit. So yun na yun ang kita ko. So ngayon, nung sumasahod ako, ang ginawa ko, yung sahod ko, yung nakasahod ako ng mga 75,000 dito, pinasok ko. Ang style ko is deposit and forget. Tandaan mo, ito yung sikreto. I-deposito mo, kalimutan mo na. Tapos i-suggest ko sa iyo, kung kumita ka ng $1,000, i-deposit mo lang is $100. Yung the rest, paghati-hatian mo sa iyo at sa pamilya mo sa Pilipinas. Yan lang yan. Kalimutan mo. Hayaan mo up and down yung, kasi ang cryptocurrency kasi ngayon tumaas, bukas after 24 hours bumaba. Tumaas, bumaba. Huwag kang matakot. Kasi
hindi ka malulugi unless bumaba siya, nag-withdraw ka. Or nag-withdraw ka ng pera. Example, yung sa case ko, nakabili ako ng cryptocurrency, yung Bitcoin. Nagpasok ako ng mga 75,000 Philippine peso. Siguro 0.024 Bitcoin siya. Ang value. Pero 75,000. From 64,000, bumagsak ngayon ng 38. Sa araw na ito. May 28, 2021. Sa araw ko, bumagsak $38,000 per 1 Bitcoin. Yung pinasok ko is, that time, is $64,000 per 1 Bitcoin. Pero, hindi ko i-withdraw. Bakit i-withdraw ko? Lugi mo ko. Tandaan nyo, walang malugi sa cryptocurrency. Pag time na bumagsak, hindi mo i-withdraw. Huwag ka magpanik. So, ang sikreto doon na hindi ka magpanik, huwag mo i-deposit lahat na income mo. Kung may income ka ng 100%, 5% lang sa income mo or 10% lang i-deposito mo. Huwag ka mag-deposit ang iba. So, yun ang i-suggest ko sa iyo. Basta deposit and forget. Tuwing sweldo, tanggalin mo 10%, deposit and forget. Kasi tinan mo, balikan natin, nung 2009, sa Amerika o sa UK, nag-umpisa yung Bitcoin. That time, wala pang value. Tapos, ilang buwan noon, nagkaroon na siyang value. 10 centavos of a dollar per 1 Bitcoin. So, lahat ng mga teenager na matalino, kung mayroon silang $1,000 or $10,000 ng time na yun, bumili sila. So, kung mayroon kang $10,000, makabili ka ng 1 million Bitcoin that time. 1 million Bitcoin. What if ngayon mo i-withdraw? $10,000 ang kapital mo, diniposito mo, bumili ka ng Bitcoin at that time, 2009, ang value niya is 10 cents of a dollar. 2009. Pagdating ng 2021, April 2021, ang value niya $60,000. Imagine mo kung time na yun, nag-withdraw ka, bininta mo. Siguro ang pera mo doon, hindi lang $6 billion. Imagine, 2009, yung value ng pera mo dahil sa Bitcoin is only $10,000. April 2021, ang value ng Bitcoin mo is $6 billion na. Ang tanong, saan ka makapaghanap ng investment sa buong mundo with their stocks, for their foreign exchange, fiat money, or anything, gold, silver, lahat na makatalo sa Bitcoin? Walang makatalo sa Bitcoin or any cryptocurrency in terms of investment. Kaya lang, may kondisyon. Ang kondisyon is, huwag kang magdeposito na beyond 10% sa income mo. 5% lang or 10%. And then forget. Buy and forget. Buy and forget. Yun. Huwag ka nang pwede man sin na mag-buy and sell ka. Halimbawa, kung marami kang kapital, okay, bibili ka. Sa bumagsak ang presyo, bili ka. Pag tumaas, binta ka. Tapos pag bumagsak lang, bili naman ka. So, buy and sell, buy and sell. Trading ang tawag doon. Pwede gawin mo. Pero kung mayroon kang may trabaho ka, busy ka sa trabaho ka, pwedeng hindi mo gawin yun. Pwede lang buy and forget. Yun lang. Kasi imagine mo 2017, ang value na Bitcoin, May 2017 is $3,000. Pagdating ng April 2021, ang value ng Bitcoin is $64,000. So, imagine, halimbawa, nakabili ka ng 1 Bitcoin nung time na yon. Ang price $3,000 ang capital mo. Pagdating ng 2021, so
2017, 18, 19, 20, 21. In the span of 4 years lang, ha? 4 years lang. Yung $3,000 mo after April 2021, naging $64,000. Saan ka makapaghanap ng ganun? 4 years lang. So, mayroon akong ibang bakit ang Bitcoin sa iba-ibang country, bakit hindi maganda ang reputation? Kasi, ito ang tandaan mo, ang ginawa kasi, mayroong mga ibang networking company, mayroong ibang mga marketing company na ginawang product ang Bitcoin or cryptocurrency. So, ang pagkamali nila, kasi nagsabi sila ng guaranteed daily interest, monthly guaranteed daily interest, or yearly guaranteed daily, which is wrong. This is misrepresentation para makaakit sila ng customer. Mali yun. Kasi ang Bitcoin, no guarantee. Ngayon, ang value is $30,000. Baka bukas, maging $50,000. After 1 day, baka maging $10,000 na lang. Up and down. Within 24 hours, up and down, up and down. Ibig sabihin, there is no such thing as guarantee. Walang interest rate dito. Ang value lang tumaas, bumaba. Tumaas, bumaba. Ganon siya. Kaya nga, pag may lumapit sa iyo na ahente or networker, mag-offer ng cryptocurrency, tapos magsabi na may daily guaranteed interest, that is scam. That is misrepresentation. Siniraan na niya ang cryptocurrency dyan. Dahil ang cryptocurrency parang pera sa bawat bansa. Walang nakagaranti na tumaas, bumaba, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba. Wala siya. There is no such thing as guarantee. In terms of umangat ang value or bumagsak ang value. So just deposit and forget. Just deposit. Yun ang advice ko sa inyo. So, to all people all over the world, my advice is just deposit, open account to any registered in your country, any registered by your government cryptocurrency. Any company, so you choose this whether Bitcoin. There are 2,500 more than a cryptocurrency around the world, but the highest in terms of value is Bitcoin. So you can buy Bitcoin and deposit and keep. So there are two types of keeping Bitcoin or cryptocurrency. Whether you keep in your tablet, laptop, cell phone, or through this authorized by your central bank cryptocurrency. There cryptocurrency wallet, or you can buy this Trezor, this gadget. Once you save the same with USB. Once you take that in your laptop or computer or cell phone, it will can online. It's very hard to the hacker to hack that one because it is offline. But there is also a danger because maybe lost. Baka mawala, baka manakaw, baka mawala, baka naiwan sa bahay mo, nasunog, o baka ma-misplace. So, there is a disadvantage. So, just my advice is just invest, just deposit, and forget. Just deposit and forget. And I advise you, if you have income is 100%, just only put 5% or 10% of your income, monthly income, and forget. And if you have a knowledge about trading, you can buy while the Bitcoin is low in terms of prices. Example now is 38,000 per 1 Bitcoin, $38,000. So you can buy. And when it becomes 60, you can sell. So it depends on you. But for me, based on my experience, I buy and forget. I buy and forget. So that's all. Thank you very much.